Sa kalagitnaan ng gabi, nanginginig si Aurora sa takot. Nang may marinig siyang gumagalaw sa ilalim ng kama, sumigaw siya. Agad na lumapit ang kanyang mga magulang upang tingnan siya at sinabi ni Aurora sa kanila na may halimaw sa ilalim ng kanyang kama. Hiniling din niya sa kanila na huwag hawakan ng sahig dahil hindi sila makukuha ng halimaw kung hindi nila gagawin. Nanatili ang ina sa may pinto at yumuko upang tingnan, sinabing walang anuman doon sa ibaba. Sinabihan siya ng mga magulang na matulog at bumati sa kanya ng magandang gabi bago umalis. Takot na takot pa rin si Aurora, kaya umakyat siya sa bintana upang matulog sa balkonahe. Minsan sumisilip siya sa loob at nakikita pa rin ang dust bunny sa ilalim ng kama. Nang lumitaw ang isang bulalakaw sa langit, humiling siya. Bigla, isang alitaptap ang lumitaw sa harap niya, kaya sinundan ni Aurora ang paglipad nito hanggang sa makita niya ang kanyang kapitbahay mula sa apartment 5B na paalis sa lugar. Kinabukasan, sinubukan ni Aurora na tumingin sa sulat ng kapitbahay sa pamamagitan ng pagsilip sa kanyang mailbox. Mabilis siyang nagtago nang bumalik si 5B at kinuha ang kanyang mga gamit. Pinanood siya ni Aurora mula sa hagdan at lumabas upang sumakay ng elevator nang makita niyang sasakay rin si 5B. Noong una, nagalangan siyang pumasok, ngunit pinigilan niyang magsara ang pinto para sa kanya, kaya sumunod siya. Nang marating nila ang kanilang palapag, hindi mapigilan ni Aurora ang pagtitig sa pinto nito. Nang gabing iyon, tumayo si Aurora sa balkonahe at pinanood muli si 5B na umalis. Hawak ang isang kumot, bumaba siya sa fire escape at nagsimulang sumunod sa kanya. Nakarinig si 5B ng ingay at lumingon, kaya mabilis na nagtago si Aurora sa ilalim ng mga basurahan. Nang tumingin si 5B, ang kumot lang ang nakita niya, kaya umalis siya. Patuloy siyang sinundan ni Aurora hanggang sa makarating sila sa Chinatown, kung saan kumuha siya ng maskara mula sa basurahan para itago ang kanyang mukha. Pagkatapos, umakyat siya sa bubong ng isang gusali at patuloy na sinundan si 5B mula sa itaas. Kalaunan, natagpuan niya ito sa isang eskinita na sinusundan ng isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang malaking puppet ng dragon. Bigla, may mga paputok na bumagsak sa paligid ng dragon at tumalon si 5B mula sa mga anino, umikot sa isang poste bago inatake ang mga kalalakihan. Una, nilabanan niya ang mga lalaking nakapalibot sa puppet. Nang mabilis, pinatay sila isa-isa gamit ang mahusay na mga galaw at tumpak na mga suntok. Kinailangan niyang gumulong palayo nang muntik na siyang mahuli ng dragon at isang pagsabog ng paputok ang nagpabagsak sa ilan pang mga lalaki. Pagkatapos, naglabas si 5B ng espesyal na sandata upang pigilan ang pag-atake at nagpatuloy sa laban. Pinatay ang mas maraming kalaban na may parehong kamanghamanghang mga kasanayan. Nagpadulas pa siya sa ilalim ng dragon upang patayin ang mga lalaking may hawak nito. Dahil sa lahat ng ilaw at usok, inakala ni Aurora na nakita niya siyang pumatay ng isang tunay na dragon. Pagkatapos, sinundan siya ni Aurora pauwi. Sugatan si 5B at kung minsan ay may tumutulo na dugo sa sahig, kaya hinubad niya ang kanyang sapatos at nililinis ito gamit ang kanyang medyas sa bawat pagkakataon. Ang huli ay nilinis niya gamit ang kanyang manggas bago pumasok sa kanyang apartment. Nagkunwari siyang isinara ang pinto, ngunit ang totoo, minamanmanan niya si Aurora na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at kumatok sa pinto upang papasukin siya ng kanyang mga magulang. Habang pinapaliguan nila siya, pinagalitan nila siya, ngunit ang atensyon ni Aurora ay nasa dust bunny na nawawala sa ilalim ng sahig. Pinatulog ng mag-asawa si Aurora at sinabi ng kanyang ama na huwag nang mag-alala. Bumati ng good night ang kanyang mga magulang, ngunit tumugon si Aurora ng goodbye. Di nagtagal, nagsimula ang mga ingay at nagtago si Aurora sa ilalim ng kanyang kumot habang lumilitaw ang halimaw mula sa sahig at lumabas ng silid upang patayin ang kanyang mga magulang. Naririnig niya ang lahat ng kanilang pagsigaw at ang ugong habang siya ay umiiyak. Kinabukasan, takot na takot si Aurora na hawakan ng sahig, kaya't naglibot siya sa paligid gamit ang estatwa ng hippopotamus na may gulong. Tiningnan niya ang master bedroom at nakitang sira-sira ito at walang bakas ng kanyang mga magulang. Pagkatapos kumain ng cereal ng mag-isa, pumunta si Aurora sa lobby at naghintay buong araw para kay 5B, ngunit hindi ito nagpakita. Pagbalik niya sa apartment, kumuha si Aurora ng ilang ubas mula sa kusina bago pumunta sa kanyang silid, kung saan nagsimula siyang maglakad sa mga kasangkapan upang iwasan ang sahig. Nanigas siya ng aksidente niyang nalaglag ang isang ubas, ngunit walang nangyari, kaya't patuloy siyang gumalaw hanggang sa makarating siya sa kama. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang mga bota at aksidenteng nahulog ang isa sa mga ito. Bigla, niyanig ang sahig at nagtago si Aurora sa ilalim ng kumot. Isang piraso ng kahoy ang naputo ng napakabagal at isang kuko ang lumabas mula sa butas upang kunin ang ubas. Kinain ito ng halimaw sa loob ng butas, ngunit kinasusuklaman niya ang lasa, kaya iniluwan niya ito. Tumama ang ubas sa lampara, nabasag ang bumbilya. Inihagis ni Aurora ang kanyang kumot upang takpan ng butas, ngunit hinila lang ito pababa ng halimaw. Nang subukang tumakas ni Aurora, sinimulang igalaw ng halimaw ang kama upang pigilan siya. Pagkatapos ay lumabas ito mula sa sahig na inilantad ang malaki at mabalahibong katawan nito. Naipit ang kama sa likod nito, kaya mahigpit na kumapit si Aurora upang maiwasan ang pagkahulog. Patuloy na lumilingon ng halimaw upang hanapin siya at nang hindi siya nito mahanap,
Nagpa siya itong bumalik habang ang sahig ay maayos na sumara sa pag-alis nito. Kinabukasan, natagpuan ni Aurora ang kanyang mga bote sa kama at nalilito. Ngunit nakita rin niya ang sirang bumbilya na nagpapatunay na totoo ang halimaw. Pagkatapos ay pumunta siya sa simbahan kung saan inilalagay ng mga tao ang kanilang pera sa mga plato ng koleksyon. Ang mga bata ay binigyan ng trabaho na ibalik ang plato sa pari, ngunit nagkunwari lamang si Aurora na tumutulong at tumakbo palabas ng gusali dala ang pera. Ilang sandali pa, kinuha ni 5B ang kanyang mail at natuklasan ng isang kakaibang envelope na may mga cute na sticker. Pagdating niya sa kanyang palapag, napansin niya na nakatingin si Aurora sa pasilyo mula sa bintana. Sa kanyang apartment, binuksan ni 5B ang envelope at nakakita ng isang sulat mula kay Aurora na nagsasabing gusto niya itong upahan para patayin ang halimaw sa ilalim ng kanyang kama. Sinimulan niyang bilangin ang perang kasama ng sulat, ngunit naantala siya ng katok sa pinto. Si Aurora pala ito, na gustong malaman kung sapat na ang pera. Matapos niya itong papasukin, nagpakilala si Aurora, ngunit tumanggi siyang sabihin ang kanyang pangalan. Ang envelope ay may laman na $327.42 at inamin ni Aurora na ninakaw niya ito mula sa simbahan. Nang tanungin ni 5B kung bakit niya naisip na kaya niyang pumatay ng mga halimaw, sinabi ni Aurora sa kanya na nakita niya itong pumatay ng dragon sa Chinatown. Ipinaliwanag ni 5B na ini-imagine niya ang mga bagay at hindi totoo ang halimaw, ngunit iginiit ni Aurora na totoo ang mga ito. Nagtataka si 5B kung ano ang iniisip ng mga magulang niya tungkol dito, kaya sinabi ni Aurora na kinain sila ng halimaw. Nag-aalala at interesado, pumunta si 5B sa apartment ni Aurora at siniyasat ang kwarto ng mga magulang. Wala siyang nakitang dugo, ngunit may isang basyo ng bala sa sahig, kasama ang mga butas at hiwa sa mga dingding. Nagtataka si 5B kung bakit walang narinig ang mga kapitbahay at ipinaliwanag ni Aurora na kinakain din ng halimaw ang mga sigaw. Pagkatapos, bumalik sila sa kanyang bahay at nagtaka siya kung bakit hindi pa tumawag ng pulis si Aurora, kaya ipinaliwanag ni Aurora na hindi nila pakikinggan ang kwento tungkol sa halimaw. Sinubukang makakuha ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagkukunwaring naniniwala, tinanong ni 5B kung bakit papatayin ng isang halimaw ang kanyang pamilya, ngunit sinabi lang ni Aurora na hinawakan nila ang sahig. Ipinaliwanag ni 5B na hindi pumapatay ng mga tao ang mga halimaw dahil lang sa paghawak sa sahig. Ang mga halimaw na tumutugis kay 5B ay gusto siyang patayin dahil pinapatay niya ang ibang mga halimaw. Dahil sa pagkadismaya sa pag-uusap, pinauwi ni 5B si Aurora. Nang gabing iyon, pumunta si 5B sa isang bar na nakatago sa mga tunnel ng tren upang makipagkita sa kanyang handler, si Lavender. Ipinakita niya sa kanya ang ID ng mga magulang ni Aurora at sinabing iniligpit sila ng mga profesional. Sa palagay niya ay may ilang mersenaryo na tumutugi sa kanya at napunta sa maling apartment, kaya kinailangan nilang patayin ang mga magulang dahil nakita nila ang kanilang mga mukha. Nangako si Lavender na mag-iimbestiga at iginiit na masyadong maraming alam si Aurora, ngunit tumanggi si 5B na patayin ng isang bata. Dahil dito, napagtanto ni Lavender na nakukonsensya siya sa insidente at naisip niyang kalokohan ito. Kalaunan sa bahay, hindi natulog si 5B at tulad ng inaasahan niya, narinig niya ang pag-andar ng elevator. Agad siyang pumunta sa apartment ni Aurora at sinabi rito na may paparating na halimaw, kaya kinailangan niyang magtago sa aparador. Pagkatapos, naghintay si 5B malapit sa pangunahing pinto sa pamamagitan ng pag-akyat sa kisame. May kutsilyo siya sa bibig na aksidente niyang nalaglag. Sa sandaling iyon, pumasok sa apartment ang isang asasin. Nang malapit na siya, sinunggaban siya ni 5B para magsimula ng away. Naunang kinuha ng asasin ng kutsilyo at naiwasan ni 5B ang kanyang atake sa pamamagitan ng pagdaan sa salamin sa kisame. Pagkababa muli ni 5B, sinunggaban siya ng asasin at sinimulang ihampas ang katawan nito sa mga dingding. Nagawa ni 5B na kumuha ng isang malaking bumbilya at ihampas ito sa ulo ng lalaki. Pagkatapos, sinubukan niya itong sakalin, kaya ginamit ng asasin ang kanyang paa. Mabilis na kumilos ang asasin para sakalin si 5B, kaya sinimulan ni 5B na idiin ang mga daliri sa leeg ng lalaki hanggang sa mapatay niya ito sa sakal. Kasabay nito, isa pang asasin ang pumasok sa kwarto ni Aurora sa pamamagitan ng balkonahe. Pinaputukan niya ang kama, ngunit nang hilahin niya ang kumot, natuklasan niyang naloko siya ng mga unan. Binuksan ng babae ang aparador at inalis ang ulo ng isang costume upang mahanap ang takot na si Aurora. Nang babarilin na niya ang bata, lumabas ang halimaw mula sa sahig at inatake siya, sinira ang mga pinto ng aparador bago siya nilamon. Pagkatapos, sumugod si 5B sa kwarto ni Aurora at napagtanto na may isa pang asasin na dumating. Sa palagay niya ay nakatakas ang asasin, ngunit iginiit ni Aurora na kinain siya. Dinala ni 5B si Aurora sa kusina at sinabi sa kanya na mas maraming asasin ang darating upang tapusin ang trabaho. Sinuri niya ang kanyang kwarto at ang tanging butas na nakita niya sa sahig ay mula sa bala ng asasin. Pagkatapos, kinuha ni 5B ang maleta ni Aurora na parang panda at dinala ito sa banyo kasama ang katawan ng killer at lahat ng kanyang mga kagamitan. Ang katawan ay nakabalot sa plastik at nakasabit sa ibabaw ng bathtub, ngunit aksidente itong nahulog ni 5B nang lumitaw si Aurora sa likuran niya.
Nagtataka si Aurora kung ano ang ginagawa nito, kaya ipinaliwanag niya na inaalis niya ang likido sa katawan para maiwasan ang kalat kapag hiniwa niya ito. Plano niyang ilagay ang mga piraso sa maleta para dalhin ito at isinara niya ang pinto para hindi mapanood ni Aurora ang nakakapangilabot na proseso. Nakatulog si Aurora sa harap ng pinto at ginising siya ni 5B nang matapos siyang maghiwa. Dahil hindi na mukhang tao ang katawan, hinayaan niya si Aurora na tulungan siyang balutin ang lahat ng piraso. Habang nagtatrabaho si Aurora, marami siyang tanong. Sa wakas ay inamin ni 5B na isa siyang hitman at ang mga magulang nito ay pinatay ng isang asasin na naghahanap sa kanya. Ngayon, mas maraming asasin ang ipinapadala para patayin silang dalawa dahil masyadong maraming alam si Aurora. Sinabihan siya ni Aurora na huwag makonsensya dahil palaging pinapatay ng halimaw ang kanyang mga magulang. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Binuksan ni 5B ang pinto ng sapat para makita si Brenda na nagpakilala bilang isang social worker. Lumalabas na ito ang ikatlong tahanan ni Aurora at kailangang magsagawa si Brenda ng routine check-up. Nagpanggap si 5B na ama ni Aurora, ngunit marami siyang pagkakamali habang nag-uusap na nagdulot ng hinala kay Brenda. Dahil sa kaba, nagdahilan si 5B na masama ang pakiramdam at kinumbinsi niya itong mag-reschedule. Pagkasara niya ng pinto, napagpasyahan niyang hindi totoong social worker si Brenda. Kasabay nito, sinabi ni Brenda sa earpiece na hindi si 5B ang tunay na ama. Pagkatapos, tinanong ni 5B si Aurora tungkol sa mga dating pamilya na kumupkop sa kanya at sinabi niyang kinain silang lahat ng halimaw. Masama ang pagtrato sa kanya ng kanyang unang pamilya kaya hiniling niya sa shooting star na magkaroon ng halimaw para mawala sila. Sa kasamaang palad, hindi niya maitaboy ang halimaw kaya humiling siyang patayin ito ni 5B. Walang pamilya si Aurora sa mundong ito at tumanggi si 5B na sumagot nang tanungin niya kung mayroon siya nito kaya sinabi ni Aurora sa kanya na mamimiss niya ito kapag umalis siya. Maya-maya, nakipagkita si 5B kay Lavender sa isang kafe at dinala ang mga maleta. Nagkunwaring ang katawan ng asasin ay nasa malaki at ang mga piraso sa maliit ay kay Aurora. Inamin ni Lavender na siya ang nagpadala ng mga asasin, ngunit hindi si 5B ang kanilang puntirya. Gusto lang niyang patayin nila si Aurora dahil marami siyang alam. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang resulta ng investigasyon. Walang nakakaalam tungkol sa mga magulang ni Aurora. Iniwan siya ng kanyang tunay na pamilya, kaya iniisip ni Lavender na ang lahat ng kwento tungkol sa halimaw ay paraan ni Aurora para harapin ang kanyang trauma. Inimbestigahan din ni Lavender kung sino ang nagtatangkang pumatay kay 5B at lumilitaw na ang buong kriminal sa mundo ay hinahangad siya. Naputol ang pag-uusap ng paglapit sa kanila ni Aurora na tuluyang sumira sa plano ni 5B na palabasing patay na siya para itaboy ang mga asasin. Iniisip ni Lavender na tinutulungan ni 5B si Aurora para harapin ang kanyang sariling trauma noong bata pa at pinayuhan siyang umalis ng lungsod. Pagkatapos, dinala ni 5B si Aurora sa isang restaurant at napansin nila ang isang nakakatakot na lalaki na nanonood sa kanila mula sa bar. Hiniling ni Aurora kay 5B na maging ama niya, kaya binanggit ni 5B na lahat ng ama nito ay namamatay. Ibinahagi ni 5B na noong bata pa siya, inakala niya na ang kanyang ina ang pinakamagandang babae sa mundo, ngunit nang lumaki siya ay napagtanto niya na pinapaniwala siya ng kanyang utak sa mga delusyon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Aurora na nasa isip lamang nito ang halimaw, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya at nagdulot ng pagtatalo. Naputol ang kanilang usapan ng isang nakakatakot na lalaki na nagtanong kung ang bata ay anak ni 5B. Sumagot si Aurora ng oo at sumagot si 5B ng hindi. Sa sandaling iyon, dinala ng waiter ang pagkain at kumain si 5B ng isang dumpling na hugis kuneho na sa palagay ni Aurora ay gumagalaw. Inamin ng nakakatakot na lalaki na isa siyang hitman, ngunit nandito lang siya para kay 5B at ayaw niyang madamay ang bata. Kinumbinsi siya ni 5B na maghintay sa labas at nangakong magkikita sila pagkatapos ng hapunan. Nang makaalis ang lalaki, hiniling ni 5B sa waiter na ilagay ang lahat sa supot at umalis kasama si Aurora nang hindi nakikipagkita sa lalaki. Habang naglalakad sila sa Chinatown, hinawakan ni Aurora ang kamay ni 5B. Napansin niya na sinusundan sila ng nakakatakot na lalaki at tiniyak ni 5B na may plano siya. Di nagtagal, mas maraming mga hitman ang sumama sa una habang sinusundan nila ang dalawa papunta sa apartment building. Ilang sandali pa, dumating si Brenda dahil tinawagan siya ni 5B. Nang buksan ni Aurora ang pinto para sa kanya, nakita rin niya ang mga misteryosong lalaki sa hagdan. Pinapunta siya ni 5B sa kanyang kwarto kung saan nagtago siya sa isang espesyal na lugar na inukit niya sa kama. Pagkatapos, sinabi ni 5B kay Brenda na isa lamang siyang nagmamalasakit na kapitbahay na nag-aalala para sa buhay nila ni Aurora. Iniisip niya na lahat ng mga pamilyang umampon kay Aurora ay pinatay at siya ang susunod kaya gusto niyang humingi ng tulong si Brenda. Para makumbinsi siya sa kanyang kwento, pinatay ni 5B ang lahat ng ilaw at itinuro ang mga hitman na naghihintay sa labas. Ginamit ni Brenda ang kanyang earpiece para kausapin ang kanyang driver na nakakita rin sa mga lalaki at pumayag na tumawag ng backup. Sa sandaling iyon, may nag-doorbell kaya sumugod si 5B upang buksan ang pinto, hindi pinansin si Aurora nang sabihan siya nito na lumayo sa sahig.
Matapos tingnan ng bintana, binuksan ni 5B ang pinto para matagpuan si Lavender na hinila niya papunta sa pasilyo para pag-usapan ang sitwasyon. Sinabi ni Lavender sa kanya na ang mga tao sa labas ay naghahanda ng pag-ambush, ngunit sinabi ni 5B na siya mismo ang gagawa ng pag-ambush. Alam niyang si Brenda ay isang undercover agent ng FBI, kaya sinabi niya sa kanya na pinatay ang pamilya ni Aurora para kumbinsihin itong tumawag ng backup. Sa totoo lang, iniisip niyang umalis ang pamilya para iwanan ang bata. Pinagalitan siya ni Lavender, sinabing hindi na mabubuhay si Aurora dahil nakita na niya ang mga mukha ng mga ito bago niya hiniling kay 5B na iligtas ang sarili. Hinalikan ni 5B ang kanyang kamay at pinaalis siya. Nang bumalik si 5B sa apartment, inamin ni Brenda na isa siyang FBI agent at nagkunwari si 5B na labis na nagulat. Ipinaliwanag ni Brenda na iniimbestigahan niya ang mga pamilya ni Aurora at nagulat si 5B nang marinig na totoong nawawala ang mga dating kumupkop kay Aurora. Ang tanging palatandaan ay isang bukas na bote ng thumbsucking deterrent na kanilang natagpuan sa unang bahay. May naglalagay nito sa kanyang daliri at nawala kasama ang applicator brush na kalaunan ay natagpuan sa ilalim ng sahig. Walang nakakaintindi kung paano ito napunta doon, kaya nagbiro si 5B na iniluwa ito ng halimaw dahil isa itong deterrent. Bigla silang nakarinig ng ingay at sumugod upang tingnan si Aurora na nagsabing aksidente niyang nahawakan ng sahig. Sumilip si 5B sa bintana at patuloy na binabato siya ni Aurora ng mga bagay-bagay, nagmamakaawa na lumayo sa sahig. Nabasag ang isang tabla ng sahig at napasigaw si Aurora ng malakas. Sinabihan siya ni 5B na magtago at lumabas ng silid, hindi napansin ang paggalaw ng sahig sa likuran niya. Sa sandaling iyon, binaril ng mga asasin ng pinto na nagtulak kina 5B at Brenda pabalik bago tumalon palabas ang halimaw at mabilis na nagtago muli. Nagpaputok ang mga hitman sa butas ng pinto kaya kinuha ni 5B ang baril ni Brenda upang gumanti. Napatay niya ang ilang mga kaaway habang kinakaladkad niya ang walang malay na Brenda sa banyo. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawang FBI agent sa pasilyo at nagpaputok din na ikinamatay ng ilan pang mga hitman. Sinipa ng mga nakaligtas ang pinto at nagtago sa loob ng apartment. Sa banyo, napansin ni 5B na naubusan na siya ng bala at sinimulang halugugin ang mga damit ni Brenda, ngunit nagising ito at binawi ang kanyang baril. Idinikit ni 5B ang kanyang tainga sa sahig upang makinig sa mga galaw ng hitman at nagulat nang makarinig ng ugong sa halip. Sa wakas ay naniwala sa kwento ni Aurora, umakyat siya sa lababo at sinabihan si Brenda na lumayo rin sa sahig. Nang bubuksan na ng isang asasin ng pinto ng banyo, muling lumitaw ang halimaw sa kwarto ni Aurora. Sinubukan itong barilin ng nakakatakot na lalaki, ngunit hindi ito naapektuhan at lumabas upang lamunin ng buo ang tao. Nataranta ang iba pang mga hitman at nagpaputok habang papunta sila sa pinto. Gayunpaman, walang nagawa ang mga bala at patuloy na sumusulong ang halimaw, kinakain ng mga ito isa-isa. Sa banyo, hinanap ni 5B ang anumang magagamit niya sa laban at nakakita ng isang bote ng thumbsucking deterrent. Tumilapon sa pinto ang isang hitman at bumagsak sa bathtub, kaya sinaksak ni 5B ang kanyang mata gamit ang electric toothbrush. Nang subukan siyang barilin ng lalaki, binaril siya ni Brenda at isinara ang pinto. Kalaunan, tumigil ang lahat ng hiyawan. 4 na hitman na lang ang natira na nakaligtas sa pamamagitan ng pagkapit sa dingding. Hindi sinasadyang nabitawan ng isa sa kanila ang kanyang sandata, dahilan para lumabas ang halimaw at kainin siya at kinaladkad ang katawan nito pabalik sa butas. Pagkatapos ay itinapon ni Brenda at 5B ang katawan ng hitman sa pasilyo bilang pagsubok at agad siyang binaril ng iba. Di nagtagal, muling lumitaw ang halimaw at kinain din ang katawan, kaya isinara muli ni 5B ang pinto ng banyo. Biglang pumasok ang mga FBI agents sa apartment at sinubukang arestuhin ang mga hitman na ayaw bumaba, ngunit napilitan. Isa sa mga agent ang pumasok sa banyo at sinabihan siya ni Brenda na huwag arestuhin si 5B na tinawag siyang nagmamalasakit na kapitbahay. Pagkatapos ay sumugod si Brenda sa pasilyo at kumapit sa dingding habang sinasabihan ng kanyang mga katrabaho na umalis sa sahig. Isang kuko ang lumitaw mula sa sahig upang isara ang pintuan sa harap bago lumabas ang halimaw upang kainin ang lahat ng nasa pasilyo. Tinakpan ni Aurora ang kanyang mga tainga habang naririnig niya ang lahat ng sigawan at putok ng baril sa labas ng kanyang silid. Nang wala nang natitira, bumalik ang halimaw sa kanyang lungga. Pagkatapos, sumakay si 5B sa hippopotamus upang pumunta sa silid ni Aurora nang akong tutulungan siyang makatakas. Gayunpaman, muling lumabas ang halimaw at binihag siya gamit ang bibig nito. Lumaban si 5B hanggat maaari upang mapanatiling bukas ang bibig, ngunit hindi siya sapat na malakas at sumara ang bibig sa paligid niya. Bumalik ang halimaw sa kanyang lungga at ang labis na dismayadong Aurora ay nagsabi ng, "Sinabi ko na sayo," bago muling nagtago. Kinabukasan, nagising si Aurora dahil nakarinig siya ng kakaibang ingay. Bigla, isang butas ang bumukas at iniluwa ng halimaw si 5B na nakaligtas salamat sa thumbsucking deterrent. Muling nagkasama ang dalawa at nagyakap, ngunit ang matamis na sandali ay naantala ni Lavender na nakasuot ng sapatos na baril. Dumating siya upang patayin si Aurora at sinubukan ni 5B na balaan siya tungkol sa halimaw.
Dahil ayaw gumalaw ni Lavender, nagmakaawa si 5B sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng ina na isiniwalat na siya ang ina nito at ang lahat ng kanyang trauma ay nagmula sa kanyang paglaki sa maruming gawain. Sinabihan siya ni Lavender na huwag siyang tawagin ng ganoon at kinutya ang ideya tungkol sa halimaw bago pa man lumabas ang halimaw. Desperado siyang nagpaputok gamit ang kanyang sapatos, kaya nagtago ang halimaw sa ilalim ng sahig at muling sumulpot sa likuran niya para kainin siya. Bumulong si 5B ng ina sa huling pagkakataon habang pinapanood ang pagkamatay nito. Pagkatapos ay dinala niya si Aurora sa balkonahe, ngunit bago pa man siya makagalaw, binaligtad ng halimaw ang kama at naghanda para kainin siya. Gumulong si 5B palayo at nilamon ng halimaw ang buong kama. Di nagtagal, bumalik ito para kainin si 5B, kaya namagitan si Aurora, desperadong iligtas ang nag-iisang kaibigan na mayroon siya. Natigilan ng halimaw at binanggit ni 5B na ayaw siyang kainin ito dahil kanya ito, kaya kailangan niyang matutong tanggapin ito. Nagpalakas ito ng kanyang loob para tuluyang sabihan ng halimaw na huminto. Pagkatapos ay bumaba ang dalawa sa fire escape at umalis ng lungsod para magsimula ng bagong buhay. Kalaunan, habang nagmamaneho sila sa kanayunan, sinusundan ng halimaw ang kanilang sasakyan. Bumalik sa apartment, inihayag na buhay pa si Brenda dahil nagtago ito sa isang aparador. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.